Magandang araw po mga kuwangis ko kung saan man sulok ka man ng mundo. Ito ang inyong lingkod, Anton Olson. Sa mga kapwa ko OFW dyan sa Middle East, Yumkin Sain. Bago po natin panoorin po yung videos ni Colonel Busita na pagpunta sa Cebu City, isang subscribe mo na dyan at isang like din sa aking mga channel dyan. Alam niyo mga kababayan ko, nako, nakakatuwa. Nakipagbardagulan siya, no? Nakipagbardagulan si Colonel Busita doon sa security kasi hindi siya pa napasok doon sa looban hanggang doon sa security kasi ang gusto ng security dalawa lang riders na pwedeng pumasok. Kaso lang hindi tinanggap niya hindi tinanggap ni Colonel Busita, sabi niya, ay hindi pwede. Hindi pwede. Kahit nagpaalam pa yung security doon sa matataas na officer sa LTO, pumalik hindi pa rin pwede. Sinagot pa rin ni Colonel Busita, ay hindi pwede. Hindi pwedeng ganyan. So ito, panoorin po natin ang kanyang mga pakipagbardagulan ni Colonel Busita doon sa LTO. Ano yan? Morning. Ano yan mga yan? Kailan nahuli yan? Sir, may muntag, sir. Kailan nahuli? Sa Lunes pa ata to, kaya ngayon lang na-deliver, umaga. Parang Deliver nakatupan. saan? Dito, tapos papunta din ng impounding sa Talisay. Hmm? Okay. Brother, tao kay RD. Sa inyo, sir. Kato lang na i-transaction ha. Ako pasod doon rin, ito rin na yung transaction na ang instruction direct. Ang Okay, gamay ra ba? puyog ni Sir Busita. Tagalog lang. Ano mo sila sir? Kasama ko yan. May complaint kami. Pero taga Cebu sila sir? Yes. Dalawa lang. Una sir, dalawa lang. Hindi pwede. Walang ganong palisiya. Bahala muna kami sir ha. Sige. Sir, dalawa lang talaga. Hindi pwede yun. Hindi, tatawagan ko si RD. Ang kanan, si Ube. O di ba? Hindi talaga hindi talaga pinayagan. Kahit pumasok na siya si Colonel Busita, hindi pa rin talaga pinayagan ng security. Kahit nagpaalam pa yung security, hindi pa rin pinayagan na kailangan talaga dalawa lang, no? Ang lupit. Tingnan natin kung anong gagawin ni Colonel Busita. Si Ube, linya mo. Ha? Kung hindi tayo papasukin, dyan tayo lahat sa labas. Yung kayo, extend sa inyo. RD, nandito na kami sa gate. Dalawa lang daw ang pwedeng pumasok. Dalawang riders. Ano yung yung capacity lang kong Yung mga nahuli lang, RD. Mga riders. huli. Oo. Sige, sige. Hindi pwedeng i-limit. Papasukin mo na yung yung mga nahuli. Public service to eh. Opo, papasok na. Linya lang nga, one line. Sir, one line. One line. Okay. One line. Good morning sa ating mga kababayan, especially mga Cebuanos. May mga natanggap po kami na reklamo at humingi ng tulong ng mga kapatid nating riders. At sinasabi na sila ay hinuli ng LTO enforcers dito sa Cebu City. Totoo naman talaga, hindi naman talaga siya pupunta dyan sa Davao City kung walang mga complaint o tawag na kanyang nare-receive si Colonel Busita. Totoo naman talaga eh. Ang dami, tignan nyo yung mga nakapila ng mga riders na nahuli. Di ba sobrang dami? Sobrang dami. Kaya talagang napilitan siyang pumunta kasi kung totoo siya, layo naman talaga yung Cavite, di ba? Tapos pupunta ka ng Cebu City. Pakalayo. Sa sinasabing paglabag na no road safety certificate ang kanilang muffler. Sapagkat kawaawa naman ang mga riders na may disiplina at marunong sumunod sa batas. Hindi kasi pwedeng magpatupad ng ano paman ang pulis o ang enforcer kung hindi inuutos ng batas, kung walang guidelines, kung walang palisiya. Hindi naman po kami magsasadya sa Cebu from Cavite kung itong information na ito ay hindi validated.
Naman to negosyo, dapat serbisyo. No? Sure, mostly ang mga Magmumukhang gatasan, magmumukhang perahan ang mga motorista. Hindi po tama yon. Kasi nandyan sila na Ang lupit. Magmumukhang gatasan daw. Totoo naman talaga eh. Hindi naman lahat ng nahuhuli. Ewan ko kung papanig kayo. Hindi naman lahat pong nahuhuli ng mga riders at natitikitan. Ang iba hindi na natitikitan eh. Kasi ang iba kasi nadadala na lang sa usapan, di ba? Yung kaliwaan. Di ba? Kaliwaan ang nangyayari. Kaya ang dami talagang nagkaroon ng kaliwaan. Kung makikita nyo, ang iba na nakukuha sa aktuhan, na nabibidyuhan, na aktuhan. So yan po ang sinasabi ni Colonel Busita na parang yung mga riders nagiging gatasan na lang. andyan ang lokal na pamahalaan, andyan ang LTO. Serbisyo publiko, hindi negosyo. Kaya dapat standard, dapat tama. Para wala kaming intention na makipag-away sa inyo. Pag-usapan lang natin, itama natin. Kung itong inuutos ang batas, bakit tayo kukontra? Kasi nungalingan po, yung Sakit no? Sakit ang sinabi. Ang sakit ang sinabi ni Colonel Busita. Dapat serbisyo. Hindi negosyo ang ginagawa sa mga riders. Nako. Sapul na sapul. po nagpaparatang ng pagpunta ko pamumulitika. Kasi nungalingan po yan. Bakit po? Medyo Do you have plans to run for politics as well? definitely tatakbo ko sa 2028. Bakit? Kailangan magsulong tayo ng batas na mag-aangat ng kaligtasan at proteksyon ng mga motorista. Definitely tatakbo ko. Oh, ngayon. Tatakbo na raw siyang tatakbo. Tignan mo, nag-declare na siya eh. Tatakbo na siyang senador sa 2028, di ba? Sinabi niya na yan. Kaya hindi talaga maiwasan mga kababayan ko yung mga ibang tao na nakikriticize kay Busita, hindi maiwasan at tungkol daw sa pamumulitika. Ang ginagawa ni Colonel Busita, hindi tayo maiwasan. O ngayon nag-declare na siya na tatakbo siya sa senador sa 2028. Taong bayan ang magsasabi kung dapat akong maluklok o hindi. Dahil sa mga kamote drivers, alam nyo, hindi ko sila sinasabing konsintihin. Pero sa usapang kamote driver, kamote riders, diretsahan tayo. Malaki ang pagkukulang ng LTO dyan. Bakit po? Napakaraming taon nang nagdaan. Dekada na. Basta may pera ka, magkakalisensya ka. Tama. Sila ay biktima ng Oh, 100% tumpak. Yung kapag may pera ka, magkakalisensya ka. Totoo po yan. Walang pong doubt, 100% magkakalisensya ka kapag may pera ka. Kahit hindi ka na dumaan kahit hindi ka na dumaan sa proper na ginagawang linyahan dyan sa LTO, lisensya ka. Kaya alam na alam ni Colonel Busita ang nangyayari na kalakaran talaga sa loob ng LTO. Kaya ang lakas ng loob niya na magsalita na hindi ginagawang negosyo, dapat serbisyo. maling sistema. Pero, siyempre, kung may mali, hulihin, pagmultahin. Kaya ang problema po na ang malaking problema, may mga enforcers, may mga pulis, hindi alam ang tamang pagpapatupad ng batas at ordinansa. Paano masusupil ang mga kamote drivers at riders kung mismong ang enforcement personnel hindi alam ang tama? Kaya dapat turuan muna ang mga pulis at mga enforcers kung ano ang tama at maayos sa pagpapatupad ng batas para O diba, sinabi niya, turuan daw kasi daw maraming mga enforcer na walang alam sa batas. Aray ko, ang sakit nun. O, ayun naman ang mga kababayan ko. Sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa akin, please subscribe my channel. Sa mga kapwa ko OFW dyan, please. Masalam. And bye-bye.